church of the living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Canada. Over Canada. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, the begotten Son of the living God, the begotten Son of the living God, is Lord is Lord. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Hallelujah, praise the Lord. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, atin pong purihin at palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ikay walang katulad, ikay nag-iisa. Hallelujah. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo. Minsan papawala ng iba. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang
katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang ibang pasihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Hallelujah, hallelujah. Tunay, Panginoon, na wala kang katulad. Tunay na, Panginoon, ika'y nag-iisa. Ika'y nag-iisang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Kaya, Panginoon, nararapat lamang na ika'y purihin, na ika'y sambahin, na ika'y parangalan sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Kaya, Panginoon, narito kami, nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-iibig, nagpapasalamat sa iyong presensya. Hallelujah. Awitin po nating lahat, salamat sa dakilang pag-iibig. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod, sa iyong itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod, sa iyong tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod, sa iyong tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah Lord, hallelujah Jesus, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa umaga na ito. Na muli nga po Panginoon, ginising mo kami, iningatan mo kami Panginoon sa aming pagtulog, O God. Maraming salamat po Panginoon sa bagong umaga, sa bagong pag-asa Panginoon, na patuloy mo ang pinagkakaloob sa bawat isa. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito Panginoon, bago nga kami Panginoon tuluyang lumapit sa iyong biyaya Panginoon,
Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na maglinis, patuloy na kumatagpo, Panginoon, ang aming mga puso, O God. Siyasatin mo nga po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan sa umagang ito, O God. Lord, sa mga oras na ito, ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na maglinis sa aming mga buhay, Panginoon. Kung may nakikita ka, Panginoon, na karumihan na hindi nakalulugod sa iyong harapan, mga nagawa namin, Panginoon, kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, O God. Sinadyaman, Panginoon, o hindi, linisin mo kami, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng kalinisan ng puso upang makaharap kami, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Lord, sa mga oras na ito, inaangkin namin, Panginoon, ang kalinisan, Panginoon, na iyong ipinagkaloob, O God. Sa mga oras na ito, Panginoon, malaya na kaming makakalapit at makakakilos ka nga po, Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa aming gawain, Panginoon, sa Donwats na ito, O God. Dalangin din namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah. Tinataas ko nga po sa iyo, Panginoon, ang mga magpiprayer focus, Panginoon. Sister Marivic Pascual, Sister Conchita Ponsal, Panginoon. Ang declaration, Panginoon, Princess Estrella, Panginoon, at ang closing prayer. Tunay nga po, Panginoon, ng yung mga anak na ito ay patuloy na bigyan mo, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, upang maipanalangin, Panginoon, ang mga dapat ipanalangin at bibigyan mo nga po sila, Panginoon, ng gabay. Ang lahat ng gagamitin mo sa umagang ito, Panginoon, i-anoint mo nga po, Panginoon, ang aming mga labi, O God. At patuloy din namin itinataas sa iyo, Panginoon, ng iyong anak na gagamitin na daluyan ng iyong mga salita. Sister SP Abirin, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, langisan mo ang kanyang labi. Pawang mga salita mo nga lang po, Panginoon, ang mahayag sa aming kalagitnaan. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna sa gawain ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang iyong mga anak na makikinig, ang iyong mga anak, Panginoon, na patuloy na nagtitiyaga, Panginoon, na dumadalaw, Panginoon, sa gawain ito. Patuloy nga po, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, upang mapakinggan namin, Panginoon, ang malinaw, Panginoon, ng bawat salita mo na mahahayag sa umagang ito, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang Donwats na ito. Ngayon pa lang, Panginoon, ay inaangkin na namin ng katagumpayan na ang iyong mga salita, Panginoon, at ang iyong mga anak na gagamitin, O God, ay patuloy na gagabayan mo, Panginoon. Yes, Mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain ito, ang banal na Espiritu, O God, ay kasama namin dahil ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na magbibigay ng katagumpayan, Panginoon, sa gawain ito. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Diyos na dakila, Diyos na napakabuti, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumudulog po kami sa iyong dakilang harapan, Panginoon, at pinapanalangin namin, Panginoon, ang aming Municipality of Norsagaray, Bulacan. Panginoong Diyos, sa pamamagitan po ng aming Mayor, Panginoon, ikaw po, Panginoon ng Diyos at Hari ng buong bayan, ng buong bansa, Panginoong Diyos. Ikaw ang magkumilos sa aming bayan ng Norsagaray, Panginoong Diyos. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming Mayor, Merlin Hermar, Panginoon, at ang aming Vice Mayor, Julius Samson, at ang lahat ng mga konsehal, mga department heads, bawat kawani ng bayan ng Norsagaray. Panginoong Diyos, ipuin niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat gagawin nila, Panginoon, ay magkaroon ng kaluguran sa iyo. Nawa, O Diyos, na mamuno sila na may takot sa iyo, Panginoon. Magkaroon sila ng karunungan, katapatan, at tunay na malasakit sa kapakanan ng bayan ng Norsagaray. Lord, dalangin po namin sa iyo
na bawat mamamayan ng mga tigagaray, Panginoon, ikaw ang kumilos sa aming mga buhay dito sa bayan ng Norsagaray. Sa bawat desisyon, Panginoon, plano at pagpapatupad ng mga proyekto, nawa tulungan niyo po sila, Panginoon, at hanapin ang iyong kalooban at hindi ang pansariling kapakinabangan lamang ang kanilang iisipin, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po ang lahat ng mga namamahala dito sa bayan ng Norsagaray. Panginoon, alisin niyo po ang anumang uri ng korupsyon, mga pandaraya, Panginoon, kasakiman, katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan in Jesus' mighty name. Naway mamayaan niya integridad, Panginoon, katapatan, Panginoong Diyos, transparency, Panginoon, at pananagutan sa bawat tanggapan ng kanilang pinamumuno ang tanggapan ng bayan ng Norsagaray. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, ang kaayusan, kapayapaan sa buong bayan ng Norsagaray. Ingatan mo po ang bayan ng Norsagaray laban sa mga krimen, Panginoon, kaharasan, mga illegal na gawain, mga anumang aksidente, Panginoon, dito sa bayan ng Norsagaray, mga kaguluhan. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga kapulisan, Panginoong Diyos, na maging maayos ang kanilang pamamahala sa bayan ng Norsagaray. At sa mga barangay official, Panginoon, mga rescue team, bigyan niyo po sila ng katapatan sa kanilang mga tungkulin in Jesus' name, Jesus' mighty name. Higit sa lahat, Panginoong Diyos, dinadalangin po namin ang kaligtasan ng bawat tao. Naway makilala ka ng bawat pamilya bilang Panginoon ka, Panginoon, at sarili nilang tagapagligtas in Jesus, Lord, in Jesus' mighty name. Lord, Panginoon, gawin mong isang bayan ng Norsagaray na nagbibigay ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Isang bayang namumuhay sa katotohanan at kapayapaan at pag-ibig. Nawa, Panginoon, ang aming ginagawang ay maging patotoo, Panginoon, na ikaw ang Diyos at ang maghahari dito sa bayan ng Norsagaray. Lord, sa iyo ko'y tinataas ang aming bayan. Ikaw ang maghahari, ikaw ang mangunguna at ikaw ang kikilos sa bayan ng Norsagaray. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po aming Ama. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang Children's Network. Ang bawat bata ay mahalaga, Panginoon, sa iyong dakilang harapan. Panginoon, dinadalangin namin sila'y lumago, Panginoon, magkaroon ng matibay na pundasyon sa iyong mga salita. Itanim mo sa kanilang mga puso ang banal na pagkatakot sa iyo. Tulungan mo po silang makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon Diyos. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan. Bigyan niyo po sila ng proteksyon. Sila, Panginoon, ay magkaroon ng impluwensya sa masama, magkaroon ng impluwensya sa masamang gawain in Jesus' name. Pinapanalangin po namin ang mga Children's Network na maging lugar kung saan maraming bata ang makakaranas ng iyong pag-ibig. Matuto silang sumamba, lumago sa pananampalataya at handa niyo po silang maging leader at lingkod ng Diyos sa mga susunod na generation in Jesus' name, in Jesus' mighty name. Lord God, tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang Ministry Development Network, ang Worship Arts, Baya, Jam, and Dance, Panginoon. Dinudulo po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos at maghari sa aming mga baya, jam at dance, Panginoon, at lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, na ginagamit mo. Salamat sa mga kaloob na talento na ipinagkakaloob mo sa amin, mga baya, Panginoon, sa mga dancer, sa jam, in Jesus' name. Naway magamit mo sila, Panginoon, sa mga gawain dito sa bayan ng Norsagaray. Ang iyong pinagkakaloob, nawa magamit sila, Panginoon, sa mga awitin na kanilang ginagawa, tugtugin, bawat galaw ng mga dancer, ito'y upang dakilain ka, Panginoon, at maitaas ang iyong pangalan. Lord, Panginoong Diyos, ikaw ang maghari sa kanilang buhay, maihayag ang iyong tunay na kapangyarihan sa kanilang buhay in Jesus' name. Lord, pagkalooban mo po sila ng anointing sa bawat ginagawa nila. Punuin mo po sila at maranasan ang iyong banal na espiritu at turuan mo silang maging sensitive sa iyong tinig at pagkilos
sa kanilang kalagitnaan. Bigyan niyo po sila ng discerning spirit upang malaman ang iyong kalooban at sundin ito ng buong puso. Pagpalain niyo po ang bawat talento na ibinibigay mo po sa kanilang Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pagkakaisa, pagmamahalan. Bigyan niyo po sila ng tunay na pagmamahal sa kanilang ginagawang paglilingkod sa iyo. Turuan niyo po silang maglingkod ng may paggalang, pagtutulungan at iisang layunin na maluwalhati ka, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang multimedia and creative teams, Panginoong Diyos. Ama, patuloy mong palaguin ang kanilang kakayahan. Turuan niyo po sila na magkaroon ng mga bagong technology na may karunungan upang higit pa po silang maging effective sa ministeryo na kanilang kinabibilangan at more committed volunteers ang makasali sa kanilang buong team. In Jesus' name, Jesus' mighty name. Hallelujah, Lord. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ng Service Auxiliary, SOS, at ang Asher, Panginoon. Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa privilege na makapaglingkod sa iyong tahanan, Panginoong Diyos. Salamat sa buhay ng bawat miyembro, Panginoon, ng Service Auxiliary, SOS at Asher, Panginoon. Ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng masaghanang biyaya upang makapaglingkod kami ng may katapatan. Lord, Panginoong Diyos, dinadalangin namin na punuin mo kami ng bawat ng iyong kapangyarihan, Panginoon Diyos, na makapaglingkod ng totohanan, Panginoon, sa iyo, na maging tapat kami, maging mapagpakumbaba at handang maglingkod ng totohanan sa iyo. Naway huwag kaming makita ang mga gawaang ito bilang obligasyon lamang, kundi bilang isang banal na pagsamba at pagmamahal sa iyo, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kagalakan habang kami ay naglilingkod at magkaroon po kami ng excellence na ginagawang paglilingkod sa iyo sa lahat ng aming ginagawang paglilingkod. Ikaw ang kumilos, Panginoon Diyos. Lord, sa iyo po tinitiwala ang lahat ng bagay na aming ginagawang paglilingkod na magkaroon po kami, Panginoon, ng joy. At turuan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagpakumbaba sa lahat, Panginoon, ang aming ginagawa. Ikaw ang aming itataas sa aming mga buhay. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng aming pinapanalangin na ito ay ikaw ang kikilos, Panginoong Diyos. Ikaw ang magbibigay ng bawat katugunan sa bawat hiling at panalangin ng aming puso. Sa iyo namin tinitiwala ang lahat-lahat, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, pasasalamat na tatangi po lamang sa aming Diyos na buhay. In Jesus' name, Amen, Amen. 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 Sige po, patuloy po tayong manalangin. O dakilang Diyos ng kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga prayer items na ito, O God. Tunay nga, Panginoon, na gamitin mo po ako sa panalangin na ito, O God, sa nation, O God. Bigyan mo po ako ng kumpletong karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa oras ito. In Jesus' name, godly leadership and political integrity, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang lahat ng mga nanunungkulan sa bansang Pilipinas, O God. Magkaroon sila ng takot sa iyo, O God. Magkaroon sila, Panginoon, ng integrity, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, O God. Hallelujah, Lord. At tinataas ko rin po sa iyong mga kamay. Pray for national and local leaders to govern with wisdom, humility, and fear of God. Nawala po. Praise the Lord. Nawala po. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Patuloy po tayong manalangin. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nanunungkulan sa bansang Pilipinas sa ugad. Magkaroon po sila ng humility, magkaroon po sila ng takot sa iyo, Panginoon. At alisin mo, Panginoon, ang pagdivision sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, O God. Alisin mo, Panginoon, ang espiritu ng pagkakampi-kampi sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, O God. Hindi nila iisipin ang kanilang pansariling pamumuhay, kundi iisipin nila ang taong bansang Pilipinas, O God. At hayaan mo, Panginoon, sa lahat ng nanunungkulan sa bansang Pilipinas, O God, aalisin mo, Panginoon, ang espiritu ng korupsyon sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. In Jesus' name. Hayaan mo, Panginoon, maglingkod sila sa bansang Pilipinas, na ando ng katapatan, na ando ng kagalakan, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, O God. At tinataas ko po sa iyong mga kamay, peace, unity, and national healing, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, O God, ang lahat ng nanunungkulan, O God, ang lahat ng mga tao, Panginoon, sa bansang Pilipinas, magkaroon po ng higit na pagkakaisa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon, ang lahat ng nangyayari sa bansang Pilipinas, O God. Ayusin mo po ang lahat ng mga bagay, O God. Nakikita mo, Panginoon, ang lahat ng nangyayari sa bansang Pilipinas, O God, ang mga kahirapan, O God. Tunay nga, Panginoon, na pagarian mo, Panginoon, ang puso ng mamamayang Pilipino, O God. Hayaan mo, Panginoon, magkaroon sila ng katapatan sa iyo, Panginoon. Magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Nananampalataya po kami na darating ng araw ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay magiging maunlad na ando na higit na pagkakaisa sa bawat isa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ang dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, O God, tunay nga na lahat ng nanunungkulan, O God, naando ng peace, Panginoon, naando ng despite politics, difference, O God, hallelujah, Lord, naando ng pagkakaisa na nagmumula sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, tunay nga magkaroon ng love, ng pagmamahal sa bawat isa, O God, naando ng paggalang sa bawat isa na nagmumula sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas na ito, Panginoon, tunay na naando ng pagpapala mo po sa bawat isa, naando ng pagkakaisa na talagang bansang Pilipinas, Panginoon, ay pagpapalain mo, Panginoon. Hindi mo po hahayaan ang bansang Pilipinas ay mapahamak, O God. Hallelujah, hallelujah. Nananampalataya po kami na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay paghaharian mo, na ando ng kagalakan, na ando ng pagpapala sa bawat isa sa bansang Pilipinas, O God. At hallelujah, tunay nga, Panginoon, tinataas ko po sa iyong mga kamay, economic provision and relief for families, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ando ng pagpapala mo sa pamilya, O God, na ando ng higit na pagkakaisa na nagmumula sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na lahat ng mga Pilipino, mga pamilya, O God, na ando ng pagsama mo po sa lahat ng pamilya dito sa bansang Pilipinas, O God, nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan, na nagmumula sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na lahat ng mga parents, O God, pag-aaralin po nila ang kanilang mga anak, O God, mamahalin nila ang kanilang mga anak, Panginoon, at upang magkaroon sila ng magandang buhay, magandang kinabukasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ang dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, O God, I pray for stable livelihood, O God. Magkaroon po na ng maraming mga livelihood, O God, pagkakakitaan, Panginoon, ng mga Pilipino, O God. Hindi na po sila pupunta sa ibang bansa, kundi magkakaroon na po ng maraming pagkakakitaan ang mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas, O God. At hayaan mo, Panginoon, magkaroon po ng provision for every household, O Lord. Tunay nga na bibigyan mo ng kumpletong karunungan ang lahat ng mga household, Panginoon, ang lahat ng
ng mga pamilya, Panginoon, magkakaroon po magbubukas po kayo ng mga opportunities, Panginoon, saan natutulong sa pamilya ng mga pagkakakitaan, O God, at aalisin mo, Panginoon, ang espiritu ng kahirapan sa lahat ng mga pamilya dito sa bansang Pilipinas. In Jesus' name, magkakaroon ng kasaganaan ang pamilya dito sa bansang Pilipinas, O God. Tunay nga, Panginoon, lagi mong aalalahanin, lagi mo pong iingatan ang lahat ng mga pamilya dito sa bansang Pilipinas, O God. Hindi mo po hahayaan ang mga pamilya ay magkakahiwa-hiwalay, kundi sila, Panginoon, ay bubuklurin mo, Panginoon, na isang pag-ibig, isang espiritu na nagmumula sa iyo, Panginoon, at sila sama-samang sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan, Panginoon. Justice and freedom from corruption, O God. Hayaan mo, Panginoon, magkaroon na po ng justice, O God. Ang lahat ng mga korupsyon na nanunungkulan sa bansang Pilipinas, O God. Kayo po ang humatol sa kanila, O God. Hindi mo po hahayaan na sila ay patuloy at mangorupsyon dito sa bansang Pilipinas, O God. Hindi mo po hahayaan ang kabangyaman ng Pilipinas ay kung saan lamang mapunta ang pera, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang kabang pera ng bansang Pilipinas, O God, ay magamit ng mga Pilipino, O God. Hindi mo po hahayaan na inikuhanin lamang ng mga nanunungkulan, Panginoon. Kayo po ang naglagay sa kanila sa lahat ng mga tungkulin, O God. Tunay nga na kung di po sila karapat-dapat, Panginoon, alisin mo sila sa lahat ng kanilang mga tungkulit at palitan mo, Panginoon, ng karapat-dapat na mga tao na may takot sa iyo, Panginoon. Ang dalangin po namin sa oras na ito, O God, I pray for righteousness to prevail in government offices, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, dalangin po namin, O God, magkaroon po ng katapatan, Panginoon, ang government, ang lahat ng government officials dito sa bansang Pilipinas, O God. Tunay nga na i-bless mo sila, O God, lahat ng nanunungkulan, Panginoon, na may malinis ang puso, Panginoon. Oh, hallelujah, for dishonest practices to be exposed, O God. Tunay nga, expose po, Panginoon, ang lahat ng Panginoon, na mga nanungkulan na hindi tapat sa tungkulin, Panginoon. Alisin mo sila, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, and for leaders and citizens to choose to those honestly and accountability, O God. Hayaan mo, Panginoon, lahat ng mga leaders, O God, lahat ng mga citizens, O God, magkaroon sila ng katapatan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, O God. At hayaan mo, Panginoon, magkaroon po sila ng accountability na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tunay nga na nanampalataya po kami, lahat ng mga citizens dito sa bansang Pilipinas, O God, na andun ang katapatan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, O God. Tunay nga na maghahanap buhay ang mga anak mo na andun ang kagalakan at katapatan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, O God. Maraming pong salamat sa lahat ng mga citizens dito sa bansang Pilipinas, O God. Tunay nga na walang maghihirap kundi na andun ang kasaganaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Spiritual revival and return to God, O God. Hayaan mo, Panginoon, magkaroon po ng spiritual revival, Panginoon. Tunay nga na ang lahat ng mga tao, Panginoon, magkaroon po sa revival sa kanilang puso, sa kanilang mga buhay, O God. Magbalik loob sila sa iyo, Panginoon. Tunay nga na sa lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan, O God, humingi sila ng tawad sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At hayaan mo, Panginoon, spiritual awakening in the Philippines, O God, with honor, God. Tunay nga, Panginoon, kayo po ang matataas, mapaparangalan dito sa bansang Pilipinas, O God. Hayaan mo, Panginoon, lumakad ng may katapatan ang lahat ng mga anak mo dito sa bansang Pilipinas, O God, na andun ang love, na andun ang unity na nagmumula sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa oras na ito, O God. At hayaan mo, Panginoon, lagi mong aalalahanin ang bansang Pilipinas, O God. Babalutan mo po na yung makapangyarihang dugo ang bansang Pilipinas, O God. Lahat ng gawa ng kaaway sa bansang Pilipinas ay winawasak namin sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus, in Jesus' name. Nananampalataya po kami na lalo't higit mong pagpapalain ang bansang Pilipinas, O God. Marami pong salamat sa oras na ito, O God. At hayaan mo, Panginoon, nananampalataya po kami na tinugon mo na ang aming mga panalangin sa umagang ito, O God. Marami pong salamat, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Ngayon pa lang po, Panginoon, nananampalataya po kami na may ginagawa ka ng himala
sa lahat ng aming mga ipinalangin, Panginoon. Maraming maraming salamat po at sineselyohan na po namin ng makapangyarihang dugo ang mga prayer items na ito, Panginoon, at ibinabalik na po namin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat-lahat ng papuri at pasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Mapagpalang umaga po sa bawat nasa FB Live at sa Zoom. Ngayon po patuloy po tayong muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon na ang Diyos ay tunay na tapat at mabuti sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa bawat araw po sinasaliksik po natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya po alam po natin ang pagpapala ng Diyos ay talagang nilulubos po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya lahat po ng handang tunay na mapakinggan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng buhay at banal niyang salita, tayo patuloy na pinalalakas, patuloy na pinoprovide ang lahat ng pangangailangan at ang Diyos lamang ang tunay nating maaasahan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya po sa oras na to, lahat po ng handa ng makinig, lahat po ng handang mapakinggan ang salita ng Diyos, ay patuloy po tayo mag-type ng Amen. Praise God. Mapagpalang umaga po muli. Sa oras po na to, hayaan po nating saliksikin natin ang dakilang pangalan at dakilang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po dito sa ating pag-aaralan, the Lord's Prayer. Alam po natin na ibahagi na rin po ng Kuya Herbert kahapon, pero meron pa rin pong karugtong. Talagang ang Diyos po sa bawat umaga ay patuloy na pagpapala ng salita ng ating Panginoon. Ayan po natin, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon sa Matthew 6:11-13. Give us today our daily bread and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Yan po natin, basahin naman po natin sa Tagalog. Sa Matthew 6:11-13, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Ang Diyos pong patuloy na magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Totoo nga po, sa bawat araw, sinasaliksik po natin ang salita ng Panginoon. Sa bawat araw, patuloy po natin hinahanap ang kanyang karigtan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dahil ito po isa importante na mahalaga sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sabi po dito, many people view prayers either asking God for needs or simply offering worship and praise. The Lord's Prayer teaches that both are essential. Kailangan po nating manalangin. Sa pamagitan po, na hiningi po natin ng gabay, patuloy po natin siyang pinapupuri at binibigyan ng tunay na karapat-dapat na parangal. Dahil siya ang Diyos na karapat-dapat bigyan ng pinakamataas na tunay na pagpupuri. Sa buhay po ng bawat isa po sa atin, ito po'y importante, mahalaga sa ating mga buhay. Para pong kailangan po sa bawat hininga po natin, di po ba? Sa ating buhay ay oxygen. Yan din po nagbibigay po sa ating mga buhay ang ating pong pananalangin sa harapan ng ating Panginoon upang tayo higit na magtagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit anumang pagsubok, kahit anumang suliranin, panalangin ang solusyon. Praise the Lord. Talaga pong kailangan no? Ang buhay po natin sa Diyos lang po talaga tayo didepende, mananalig at patuloy na magtitiwala. Maya, talaga pong maunawaan po natin ano nga po ba ang tunay na kahalagahan ng pananalangin sa harapan ng ating Panginoon. At ano pa pong sinasabi ng Panginoon dito? Jesus begins by directing our focus to God, His fatherhood, His name, His kingdom, and His will. Then He turns to our needs, reminding us that God is not only a king worthy of worship, but also a loving Father who cares for every area of our lives. Di po ba?
sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Di po ba? Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy po niyang iginagawad sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pinapakita po sa atin ng ating Panginoon kung gaano siya ang ating tatay, di po ba? Kung gaano siya tunay na kadakila, kung gaano siya tunay na karapat-dapat sa ating mga pagsamba at tunay na pagpupuri. At sinasabi po natin, let your will be done. Di po ba? Higit na mas maganda po at maunuan po natin ang tunay na kalooban po ng Diyos ang mangyari sa buhay ng bawat sa po sa atin. Yun po ang lagi po nating ninanais sa anumang aspeto, sa ministeryo, sa pamilya, sa ating pagtatrabaho, lahat po ay tinitiwala po natin sa ating Panginoon. At lagi po nating tandaan, mapagmahal na Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Kaya po, lagi po natin kauhawan ang pananalangin. Lagi po nating bigyan ng oras, ng importansya ang pagdulog sa harapan ng ating Panginoon at maunawaan po natin kung gaano kaimportante, kahalaga ang pananalangin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. At ano pa pong sinasabi ng ating Panginoon dito? Yung prayer po is not only communion with God, is also dependence upon God. Jesus teaches that every day we must depend on God. Di po ba? Di lamang po yung pakikipag-communion natin sa Panginoon, pero ito yung dumidepende tayo sa Panginoon. Umaasa tayo sa kabutihan ng Panginoon na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririnig niya ang bawat dalangin ng ating mga puso. Dalangin na punong-puno ng tunay na pag-asa na sa Diyos tunay na nagmumula. Kaya lagi po natin pinapanalangin ang ating bansa, lagi po natin pinapanalangin ang ating pamilya dahil alam natin ang Diyos ang tunay na may kapangyarihan tugunin ang lahat ng ito. Nakakalungkot po na mabanggit ko po sa oras na to dahil nagkakaroon po ng problema ang eskwelahan. Marami po tayong nakikita, mga kabataan, talaga pong grabe. Akala mo pumapatay lang ng manok. Akala mo pumapatay lang ng insekto. Grabe na po ngayon. Akala po natin sa loob lang din ng tahanan ay safe din tayo. Pero may iba ring kabataan nalulong sa masamang bisyo, mismong pamilya'y patuloy na pinapatay, winawasak ang magandang kinabukasan nito. Malungkot po, no? Kaya lalo't higit tayo magsumigasig, lalo't higit tayong dumulog sa Panginoon, lalo't higit nating iiyak. Tama po na lagi po nating pinapanalangin ng ating bansa. Tama po na lagi po nating pinapanalangin ang ministeryong pinagkatiwala ng ating Panginoon. Ang pinaka-importante, mahalaga, maipanalangin po natin na lagi po nating maibahagi ang salita ng ating Panginoon. Wala na po silang Panginoon. Wala na po silang pag-ibig sa ating Diyos. Wala na po silang takot na ginagawa ang mga pangit na to. Kaya po tayo maging aware po tayo sa mga bagay na nangyayari po sa buhay ng bawat sa ating paligid. Hindi po pwedeng wala tayong pakialam. May pakialam po tayo bilang Kristiyano. At hayaan po natin sa ating pananalangin, sa Diyos lang po talaga tayo tunay na didepende dahil ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng bagay. At ano pa pong sinasabi dito? Sa number 1, may ilan po tayong matututunan sa umagang ito. God is our daily provider. At sinasabi po dito ng ating Panginoon, give us today our daily bread. Araw-araw, dumudulog tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na sa bawat araw, i-provide ng Lord ating kakainin sa ating hapag na kainan at anumang dinadalangin natin sa umagang ito, binibigyan po ng tunay na katugunan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po? Di po ba sa Old Testament? Di po ba? When God provided manna for Israel in the wilderness, they could only gather enough for one day.
Kaya minsan nakakalungkot po sa buhay ng bawat isa po sa atin, ang araw ng linggo nagsusumigasig. Talaga pong binibigyan po natin ng panahon na magtrabaho upang kumita dahil kailangan mo ng provision pero ginagamit mo ang iyong sariling lakas. Lagi po nating tandaan ang ninanais ng Diyos. Sa Diyos tayo manalangin dahil siya ang ating great provider. Minsan magtatanong ka, bakit wala si brother ganito? Bakit wala si sister ganito? Kasi nagtinda. Kasi nag-drive mas malakas. Pero higit na ang Diyos ang nakababatid ng pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Amen po. Kaya po maunawaan po natin na lagi po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Kung naaalala po natin, di po ba sabi ng Lord, kumuha lamang ng sapat sa bawat araw. Pero nung kumuha ng sobra, di po ba kinabukasan, ito ay nagkaroon ng yung nasira, di po ba yung mga tinapay, ano po bang tawag doon, nagkaroon ng molds, di po ba? Kaya sabi, iba po talaga ang Lord. Pag sinabi niya, araw-araw ipoprovide ko sa yung pangangailangan mo, huwag kang magdalawang isip. Amen po. Kaya nung Saturday dahil sa linggo may samba, Sabado pa lamang, pinoprovide na po ng Lord ang bawat pangangailangan natin. Kahit sumamba ka sa araw ng linggo, mamamangha ka na ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Amen po. Kaya po, wag po tayong mag-atubiling laging dumalo sa gawain, pagkatiwalaan ng ating Panginoon ang araw na ito. Bahala ang Lord, problema ng Panginoon ang bawat pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Amen po. At sinasabi po dito, yung ating daily bread, yung ating physical provision, yung ating kalusugan ng katawan, yung financial provision, amen po, yung emotional strength, amen po, spiritual nourishment, everything needed for daily living. Amen po. Ang lahat ng ito'y batid ng ating Panginoon. Bahala ang Diyos, problema ng Lord ang lahat ng yun. Basta sabihin mo, Lord, daatin ako ng araw ng linggo. Ibibigay ko sa iyo ang oras. Sasamba ako. Tuloy ko ibabalik sa iyo lahat ng kapurihan. Mamamangha po tayo, no? Na ang Diyos ang magpo-provide ng lahat. Magugulat ka na lang, may ginamit ang Diyos upang pagpalain ang buhay mo, ang buhay ng bawat isa po sa atin. Ngayon po, iba't ibang klaseng sakit na po ang lumalabas. Kaya pong kalusugan ng katawan, lagi po nating pinapanalangin na tayo proteksyonan ng Diyos. Ang kalusugan ng katawan ay lagi nating maranasan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sa Philippians 4:19. Amen po. Ang tunay na pagpapala sa Diyos nagmumula. Ano pa pong sinasabi ng Panginoon patungkol po dito? Application po. Instead of worrying about tomorrow, trust God today, pray daily, depend daily, walk by faith daily. Sa bawat araw, sa Diyos tayo aasa, sa Diyos tayo mananalangin, at sa Diyos tayo patuloy na magtitiwala. Bahala na yung bukas. Po ba? Bahala ang Lord sa mga pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, araw-araw, mananalangin tayo sa ating Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Ilagay nga po natin sa ating comment box, mananalangin ako palagi. Amen po. At ano pa pong sinasabi ng Panginoon dito? Number 2, God offers forgiveness to His children. Sa Matthew 6:12, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. The word debts refers to sins. Even after salvation, believers must continually maintain fellowship with God through repentance. Kaya nga po yung pananalangin po natin, di po ba? Tawarin mo po kami sa mga kasalanan na mga sinadya, di sinasadya. Kung kami, Panginoon, ay may nasaktan, Lord, patawarin mo po kami. Amen po. At kung may nagawa naman po sa atin, ang ating kapwa,
patawarin po natin sila kasi yun po ang magiging hadlang upang ang pagpapala ng Diyos ay di po natin maranasan, di po natin patuloy na maranasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako patuloy po nagpapalik ng kapurihan sa Panginoon na ang Diyos po ay patuloy na nagkakalob ng pagpapala. Siyempre may problema po kami sa pinansyal na aspeto ng buhay. Talaga naman kung gano'n, no? Sinusubok po tayo sa ganung bagay. Pero every time nadadaan po talaga ako sa school namin, sabi ko, Lord, bababa na yung NOSCA, bababa na yung NOSCA. Yun po yung promotion namin eh. To God be all the glory. Lumabas po last Wednesday o Thursday. Kaya po mag-ayos ng papel. Salamat po sa Panginoon. Talaga pong huwag tayong magkimkim ng sama ng loob. Huwag tayong magkimkim ng anumang sakit na ating nararamdaman. Dahil alam ng Diyos, anuman ang bagay na yan, pinapatawad niya ang bawat buhay ng bawat isa sa atin. At ganun din nawa tayo sa ating kapwa, sa miyembro ng ating pamilya o kasama po natin sa trabaho. Huwag tayong magkimkim. Tayo rin po ang magkakaroon ng sakit doon kapag di po tayo nagpatawad sa ating kapwa. Di po ba? Dapat patuloy po tayong manalangin at dumulog sa ating Panginoon. Amen po. Next po. Why confession matters. So 1 John 1:9, di po ba? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Di po ba? Lagi po natin itong sinasabi. Hiningi po natin ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sin does not stop God from loving us. Totoo naman po, no? Kahit gaano tayo karami, kahit gaano tayong makasalanan, mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. But it can affect our fellowship with Him. Amen po? Siyempre, yun ang nagiging dahilan. Yun po yung nagiging hindrance. Para yung ating pakikiniig sa Panginoon ay hindi po natin maranasan. Mananatili pong nagkakaroon ng wall. Amen po. Just as dirt affects a mirror's reflection, sin affects our spiritual clarity. Kaya po sa buhay po ng bawat isa po sa atin, tulad po ng prodigal son, pilit na ginawa ang mga bagay na di nakalulugod sa kanyang ama na pinrovide ang lahat ng pangangailangan sa kabila ng mga bagay na yon. Amen. Naubos ang yaman hanggang sa naging walang-wala na siya. Pagkain na ng baboy ang kinakain niya. Pero na-realize niya, babalik ako sa aking ama. Amen po. Kaya po bumalik po tayo sa ating Panginoon sa kanyang mainit na iakap. Mananatili ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po. That is the heart of our Heavenly Father. Ating amang nasa langit, yayakapin tayo at tatanggapin ng buong-buo. Amen po. God's grace is greater than your greatest failure. Amen po. Kaya po, yung damdamin natin at anumang kasalanan, lagi po nating i-confess sa harapan ng ating Panginoon. Amen po. I-restore po ulit tayo ng Lord. Panunumbalikin po ulit ng ating Panginoon sa ating mga buhay, ating relasyon sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po yung pinaka-application? Make repentance a regular part of prayer. Do not hide from God. Run to Him. Amen po? Lagi po tayong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon sa bawat pananalangin po natin. At wag na wag po tayo magtatago. Kahit po magtago naman tayo, no? Nakikita at nakikita pa rin po tayo ng ating Diyos. Amen po. Sa Diyos po tayo patuloy na lalapit, patuloy na magsusumamo. Ang pag-ibig ng Diyos ay lagi po nating maranas. Tatakbo ng mabilis upang mainit na yakap ng Diyos ay patuloy po nating maranasan. Amen po. Praise God. At number 3 po, forgiven people must forgive others.
Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Amen po. Ang problema po, sabi nga dito, ang danger of unforgiveness produces bitterness, damages of relationships, hinders spiritual growth, keep wounds alive. O ito, no? Kapag di po tayo nagpatawad, nagkakaroon tayo ng, amen po, yung relasyon po natin sa pamilya, nawawasak, yung relasyon po natin sa ating mga kaibigan, nasisira, at ito pong nagiging hadlang upang hindi tayo magkaroon ng tunay na malalim na relasyon, malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Huwag po natin itong ikikip, di ba? Pag nasaling, nasaktan ka. Pag may nasabi, nasaktan ka. Patuloy po tayong magpatawad kasi yan po ang nakakatakot kapag di po tayo magpatawad sa bawat nagkasala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. Pag-pray natin, bahala ang Lord. Pag-pray natin na sila laging samahan ng Panginoon. Pag-pray natin, di po ba? Sabi nga, sabi sa mga bata, pag binato ka ng tinapay, babalik, sabi niya, ma'am, parang mali. Dapat, ma'am, pag binato ka ng bato, babalik mo tinapay. Sabi ko, iba na ngayon. Pag binato ka ng tinapay, pagbalik nun, may palaman. Tawanan. Di po ba? Pag ginawan ka ng di mabuti, gawan mo pa rin ng mabuti. Dahil ang Lord ang nakakakita sa bawat ginagawa po natin. Amen po? At ano nga pong sinasabi po ng ating Panginoon? Holding unforgiveness is like drinking poison and expecting someone else to suffer. Hindi lamang sila, tayo din po ang patuloy pong magsasuffer sa mga bagay na to sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Amen po. Kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon, magpatawad din po tayo sa ating mga kapwa. Next po, forgiveness does not excuse the offense. It releases the offender into God's hands. Ano po bang ibig sabihin nito? Diba, lagi natin sinasabi, may 1 John 1:9 naman Kahit magkasala ako. Mali pong katwiran po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit nung magkasala ako, tatanggapin ako ng Lord. Kahit magkaroon ako ng mga pangit na gagawin, gano'n lang. Di po ba? Mali po sa mga bagay na to ang gagawin natin ng mga iyon. Amen po. Kaya po yung mga kabataan, naririnig po natin at nakikita po natin sa Facebook, sa Reels, gumagawa sila ng mga bagay na di kalugod-lugod. Nagnanakaw, may mga nanuntok pa pong mga adik sa sasakyan. Amen po, nanginginig yung nakasakay. Halos sinisipa yung isang sakay. Talaga naman pong nakakatakot. Dahil bata sila, patatawarin sila ng ating law. Di po ba? Kaya ina-amend po yung law natin ngayon na kahit mga bata, kailangan silang ikulong, kailangan silang parusahan. Amen po. Kaya kailangan po sa buhay ng bawat isa po sa atin, hindi po excuse na lagi po natin sasabihin, may 1 John 1:9 naman Tatawarin naman ako ng Lord Amen po. It releases the offender into God's hands. Next po. Ano pong sinasabi ng Panginoon? Application, ask God to reveal anyone you need to forgive. Di po ba? Lord, baka nagkaroon ako ng problema sa aking pamilya. Di po ba? Nagpe-pray naman po tayo. Nire-reveal po yan ng Lord. Fresh revelation galing sa Panginoon. Choose obedience even when emotions lag behind. Mas maganda po, sumusunod po tayo. Sa loob po ng pamilya, di po ba? Minsan napapagalitan po ng ating mga mommies, ng daddies natin, ng ating mga anak. Pero tayo bilang anak po, ako din naman po naging anak. Wala na nga lang po ako mga nanay at tatay, uli lang lubos. Pero kahit pinapagalitan ka, di po ba? Amen po, pipiliin pa rin po nating sumunod. Dahil alam po natin ang pagsunod sa ating magulang, ang kalaki po nito'y pagpapala. Lagi po natin yung binabahagi sa mga kabataan, mas piliin po natin sumunod. Amen po.
Forgiveness is a decision before it becomes a feeling. Hayaan po natin, higit nating mas piliin ang magpatawad kaysa makaramdam tayo ng sakit ng kalooban. Amen po. Kaya sino man ang nagawan ko ng mga bagay na di maganda, Lord, patawarin mo po at patawarin ako ng ginawan ko ng di rin po maganda. At hayaan po natin, mas maayos na relasyon, mas maayos na buhay, mas maayos na pananampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ano pa pong sinasabi ng Panginoon? Number 4, 5 lang po ito. God leads us away from temptation. Sa Matthew 6:13, lead us not into temptation. At huwag mo po kami, Panginoon, hayaan na matukso. Sa James 1:13, God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Di po ba? Ayaw nga nating matempt, pero pumupunta tayo sa isang lugar na talaga naman pong hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Sasama tayo sa barkadang hindi kaaya-aya. Di po ba? Pupunta tayo sa lugar ng hindi kalugod-lugod. Kaya kung gusto po natin hindi tayo matempt sa mga bagay na to, iyan po natin tayo rin po mismo ang lumayo sa lugar na di kalugod-lugod sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po. The enemy desires to pull believers away from God's will. Totoo po yun no? Gusto po talaga ng kaaway na tayo mapalayo sa tunay na kalooban ng ating Panginoon. Mawala po yung relasyon po natin. Mawala po yung protection po natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hayaan po natin bilang isang lingkod ng ating Diyos, bilang isang mananampalataya, bilang isang tunay na Kristiyano, hayaan po natin na ang Diyos po ang masunod sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa 1 Corinthians 10:13, God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear. Di po ba? Kaya ang buhay po natin, lagi po nating isasalig sa harapan ng ating Panginoon. Amen po. Hayaan po natin na ang Diyos ang patuloy po nating maparangalan. Application po, pray before entering difficult situation. Kaya po yung mga kabataan po natin, di po ba, nagpe-pray yan, anong kursong kukunin, lalo na po yung ating mga yan, nagpe-pray po yan kung sino po ang makakasama nila, makakapartner nila sa buhay. Yung mananampalataya, yung Kristiyano, malalim sa relasyon sa Panginoon. Hindi po kasi biro ang mag-asawa. Amen po. Sabi nga, hindi kaning isusubo pag napasok, iluluwa. Kaya kailangan po sa isang papasukin nating sitwasyon na lalo tigit na mahirap. Amen po. Mananalangin muna po tayo. Sa trabaho, pinagpe-pray po natin yan. Lalo pag tayo lingkod ng Panginoon, Sabado at Linggo, Lord, wala po. At nananampalataya po ko na ako'y makapaglilingkod. Amen po. Kasi yun ang ninanais ng ating mga puso. Do not merely react to temptation. Prepare for victory through prayer. Kaya ang panalangin po natin palagi, Lord, salamat sa tagumpay, salamat sa kalusugan ng katawan, salamat sa pagpapala mo sa ministeryong pinagkatiwala mo sa amin, O God. Di po ba? Sa bawat bagay na ating gagawin, ang Diyos ang tunay na tagumpay na nagkakaloob sa ating mga buhay. Amen po. Hayaan po natin sa ating mga buhay, maranasan po natin ang biyaya. And number 5, God protects us from the evil one. Deliver us from the evil one sa Matthew 6:13. Jesus acknowledges spiritual warfare. The Christian life is not lived on neutral ground. Amen po. Kailangan po ang proteksyon at paghingi sa ating Panginoon. Ilayo tayo sa mga makakasama natin. Hindi po ba? May mga kaibigan po kasing bad influence. Kaya sinasabi po namin sa aming mga kabataan, huwag kayong pupunta sa park. Dahil may mga kabataan dyan, makita ka lamang, matingin ka lang ng di maganda. Di po ba? Binubugbog ka na, sinusuntok ka na.
Kaya sabi po namin, pag uwian, uwi agad. At hayaan po natin sa pamagitan nito, tayo'y patuloy at patuloy na bilang Kristiyano ay patuloy na mananalangin at dudulog sa ating Panginoon upang ilayo tayo sa anumang mga bagay na di kalugod-lugod sa mga masasama sa ating paligid. Amen po. At sinasabi po ng ating Panginoon, the believer does not fight for victory. The believer fights from victory through Christ. Sa Lord naman po talaga, nagmumula ang tunay nating tagumpay. At hayaan po natin, ang enemy po daw natin, ang kaaway daw po natin yung pagnanakaw, pagpatay. Di po ba? Sa John 10:10, pumunta rito ang kaaway upang patayin, magnakaw. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pumunta rito upang tayo bigyan ng tunay na pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. At maunawaan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Naparito ko upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kaya sa bawat araw na tayo laging dudulog sa ating Panginoon, ang pagpapala niya, ipagkakatiwala po natin sa ating Diyos. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Sarap po, no? Ang CCTV, may mga lugar lang po na pwede kang makita. Pero ang Lord, saan ka man pumunta, saan ka man gumawi, ano man ang mga plano mo, kitang-kita ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung kaibuturan ng puso po natin. Amen po. Kaya po maunawaan po natin na ang Diyos po ang patuloy po nating mabigyan ng tunay na kalwalhatian. Application po. Ilang slide na lang po. Pray daily for God's protection over sa ating sarili, sa ating pamilya, sa bahay-sambahan ng Diyos, sa ministeryo pinagkatiwala ng Panginoon, at sa komunidad, at sa bawat paligid po natin. Hayaan po natin, trust God's protection more than your strength. Amen po. Kaya nga po nalanalangin tayo palagi, araw-araw, sa ating mga buhay. Dahil alam po natin ang Diyos ang kasama po natin. Ang Diyos ang aagapay po sa atin. Sa anumang aspeto ng ating buhay, ang Diyos ang patuloy nating ninanais na lagi po nating makapiling, makaniig sa buhay natin bilang mananampalataya ng Panginoon. Naniniwala at nananampalataya po ako ng North Sagray National High School po ay magkaroon muli ang gawain ng JRN. Dahil po nagkakasakit po kasi yung aming principal. Nagkaroon po siya ng wellness break itong Wednesday hanggang Friday. Kahit po madaming problema, nagme-message pa rin po yung head teacher namin. Pero loobin po ng Lord na magkaroon ng tunay na banal na salita ang komunidad, lalo tigit ang paaralan. Dahil mga kabataan po dito wala sa pagkakilala, wala sa banal na pagkatakot sa Panginoon. May mangungupit, may magkakating. Ikaw po at ako bilang Kristiyano na nandito po sa FB Live at sa Zoom, kailangan po natin magkaroon ng tunay na gawain sa ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang komunidad po natin. Grabe na po kasi, nakakatakot na. Amen po. Kahapon po may nakita pong patalim, yun po sa bahay po ni Ma'am Bernabe. Kasi sabi po, kasi may metal detector na po sa school. Siyempre iingay po yun kapag may narinig po. Kaya po iniwan doon, sinaksak po doon sa may sahan ng saging. Paglabas po ng mga bata, hindi po natin alam. Kaya bilang isang pamilya po, ating mga anak, lagi po nating pabalutan ng banal na dugo ng ating Panginoon ang proteksyon ng ating Diyos. Amen po. Ibang-iba na po ang panahon po natin sa oras na to. Last 2 slides po. The one concern of the devil is to keep Christians from praying. Samuel Chadwick. Amen po.
aagawin at aagawin tayo ng demonyo upang hindi tayo manalangin bilang Kristiyano. Amen? Ilalayo tayo no? Sa pananalangin sa Panginoon. Gusto niya yan. Yung tatamarin ka. Gusto niya yan yung pagod na pagod ka. Gusto niya yan yung hindi ka pupunta sa church. Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. William Cowper. Amen po. Kaya every time na mananalangin tayo, kahit gaano tayo tunay na pagod, tunay na hirap, ang Diyos ang patuloy po natin maparanglan sa buhay ng bawat isa po sa atin. At sa last part po, sa ating conclusion, ano pong sinasabi ng Panginoon? God never intended His children to live independently of Him. The Christian life was not designed to be lived one prayer at a time. Di po ba? Lagi po tayong manalangin, dumepende sa Panginoon, at lagi po nating tunay na ang Diyos ang ating parangalan at luwalhatiin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Maunawaan po natin ang Diyos, ang tunay na nagpo-provide, ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng patuloy na yung forgiver. Di po ba? Pinapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Siya po ang ating restorer. Siya po ang ating guide sa ating mga buhay at ang ating protector. Kaya po sa bawat oras, patuloy po tayong mananalangin sa Panginoon. Di lamang po ito, bagkos sa buhay po natin, siya ang magpo-provide sa ating mga buhay. Kaya po, mapalad po, bawat isa na lagi na lamang pong gigising ng maaga, makikinig sa salita ng Diyos, a-attend ng Dawn Watch, may Sabado pa, may prayer meeting pa, lagi po nating gawin ang mga bagay na to. Dahil ang Diyos, ang ating pinananalanginan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat po, nandito po sa FB Live, nandito po sa Zoom, inaanyayahan ko pong manalangin ng may tunay na pagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa oras na patuloy po kaming dumudulog sa iyo na may tunay na pananampalataya, hayaan mo ang aming mga puso at isipan, una higit sa lahat, kung may nakikita ka pang bahid kasalanan, ningi po namin ng kapatawaran, O God. Linisin mo po ang aming mga puso. Linisin mo po ang aming buong pagkatao. At sa oras po na to, itinitiwala po namin sa iyo ang bawat pangangailangan namin. Ang bawat ninanais ng aming mga puso, O God, ang aming pamilya, proteksyonan mo. Ang komunidad na kinabibilangan namin, Panginoon, ay patuloy mong pakahawakan, O God. At ayan mo, Lord, provide mo ang pangangailangan sa pinansyal na aspeto ng bawat miyembro ng pamilya, O God. Bigyan niyo po ng higit na talino at kaalaman ang aming mga anak na nag-aaral, O Lord. At ayan mo rin, O Diyos, ang kinabibilangan naming bahay-sambahan, O God. Lalo't higit dumami ang mga tunay na mananampalatayang lalalim sa pagkakilala sa iyo, God. Dahil lagi kaming mananalangin, dahil lagi kaming dudulog sa iyo, at sa bawat araw, hihingin namin ng mga bagay na kinakailangan namin sa aming mga buhay, God. Lord, di nalilingid sa iyo, sino man o Diyos, ang mga anak mo, o aming Ama, na lagi kang inuuna, lagi kang patuloy na hinahanap, O God. Laging dumidepende sa iyo. Ibang ngiti ang naidudulot nito sa iyo, O God. Ibang ngiti sa puso mo ang patuloy na nibibigay nito, O God. Dahil sa iyo lang kami tunay na didepende. Sa iyo lang kami patuloy, Panginoon, nahihingi ng lahat ng bagay, O God. Lord, naniniwala at nananampalataya kami ang dalangin ng puso namin sa oras na ito'y kakatagpuin mo. Pagtatagumpayin mo kami, hindi sa aming lakas, hindi sa aming talino, hindi sa anumang bagay na meron kami, O God. Dahil meron kaming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, O God. Sino man ang nasa FB Live, sa Zoom, anumang ang dalangin nila sa oras na ito'y patuloy mong kinakatagpo, Panginoon, O God. Hayaan mo, Panginoon, sa buhay ng aming minamahal na Pastor Dennis, bigyan mo lagi ng kalusugan ng katawan, i-provide ang lahat ng pangangailangan, anoint mo po siya,
Gayon po rin si Mami Tina, ang kanilang buong sambayan ay pagpalain mo ng lubos-lubos. Sampu Panginoon ng ESC, CMT, O God, at ang bawat workers na nagsusumiksik sa iyong banal na presensya. Ang bawat panalangin nila binibigyan mo ng tunay mong katugunan, O God. Lord, marami pong salamat. Walang bagay na dinulog kami na di mo katatagpuin sa oras na to, O God. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa tunay na kaalaman dahil ikaw ang lagi naming sinasaliksik, O God. San man kami dumako, kami maging ilaw at asin ng sanlibutan at makita at magningning ang dakila mong pangalan sa buhay ng bawat isang Kristiyano, O God. Salamat po ng maraming Panginoon. Tunay kang maluwalhati, dakila at maparangalan, O God. At sinasabi mo, Panginoon, yes and amen, O God. Salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala, Panginoon. Sa bawat araw, bigyan mo kami ng tunay na kasigasigan na laging dumulog sa dakila mong presensya, God. Salamat po ng maraming Panginoon. Papuri, pagsamba sa dakila mong pangalan. Amen and amen. Pagpalang umaga po. Praise the Lord. So tayo po ngayon ay darako sa atin ng prophetic declaration. Sige po. Ito po ang atin hong deklarasyon in unlocking breakthrough through divine unity. Sa pagkakaisa po natin sa ating Panginoon, we are unlocking breakthrough. Sabi po ng Psalm 133 verse 1, Behold, how good and how pleasant it is when brethren to dwell together in unity. Sige po, sabay-sabay po natin i-declare ang atin pong mga deklarasyon po na ito. 2 beses po nating uulitin. Number 1, unity shall reign in my family in Jesus' name. Ulitin po natin, unity shall reign in my family in Jesus' name. Number 2, every spirit of division shall be destroyed in Jesus' name. Every spirit of division shall be destroyed in Jesus' name. Number 3, the love of God shall bind us together in Jesus' name. The love of God shall bind us together in Jesus' name. Number 4, I shall be peacemaker wherever I go in Jesus' name. I shall be a peacemaker wherever I go in Jesus' name. 5, misunderstanding shall be resolved by God's wisdom in Jesus' name. Misunderstandings shall be resolved by God's wisdom in Jesus' name. Number 6, my relationship shall reflect Christ's love in Jesus' name. My relationship shall reflect Christ's love in Jesus' name. Number 7, every broken fellowship shall be restored according to God's will in Jesus' name. Every broken fellowship shall be restored according to God's will in Jesus' name. Number 8, I reject strife, bitterness, and offense in Jesus' name. I reject strife, bitterness, and offense in Jesus' name. Number 9, our church shall grow in unity and purpose in Jesus' name. Our church shall grow in unity and purpose
in Jesus' name. Number 10, the Lord shall strengthen bonds among believers in Jesus' name. The Lord shall strengthen bonds among believers in Jesus' name. Number 11, I shall walk in humility and love in Jesus' name. I shall walk in humility and love in Jesus' name. Number 12, peace shall reign in every relationship in Jesus' name. Yes, Lord. Peace shall reign in every relationship in Jesus' name. Hallelujah. Number 13, unity shall attract God's blessing upon us in Jesus' name. Unity shall attract God's blessing upon us in Jesus' name. Number 14, I shall promote harmony and reconciliation. In Jesus' name, I shall promote a harmony and relationship in Jesus' name. And number 15, divine unity shall unlock our breakthrough in Jesus' name. Ulitin po natin, number 15, divine unity shall unlock our breakthrough in Jesus' name. Thank you, Lord, for answering our prayers. Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ng mga deklarasyon at mga kapahayagan ng deklarasyon po na ito ay magbukas ng mas marami pang breakthrough sa aming mga buhay, sa bawat pamilya, sa iyong iglesia. Pagkaisahin niyo po kami sa puso, isip, sa pananampalataya. Pagkaisahin mo kami sa pag-ibig mo, aming Panginoong Yesus. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Minsan pa po nating awitan at pasalamatan ang ating Diyos na dakila. Hallelujah! Awitin po nating lahat, aking Diyos dakila. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong habag. Walang hanggan, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos, walang katulad mo. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong habag. Walang hanggan, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos. Minsan pa po walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos, walang katulad mo. Tayo po'y dadako na sa ating pangwakas na awit. Awitin po natin lahat. Lahat
puso at aming buhay, halay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, halay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, halay sa pagsamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na Panginoon, hallelujah, tayo po dumako sa ating pong pangwakas na panalangin. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Panginoon, magpapasalamat po kami sa oras nito, O God, sa pagsama niyo po sa amin, Lord, sa Dawn Watch na ito, sa pag-aaral, Panginoon, na iyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po, Panginoon, sa mga taong ginamit mo sa araw nito, O God, upang magkaroon ng katagumpayan ang gawain ito, Panginoon. Mula po, Panginoon, sa nagpaawit kay Denise, Panginoon, sa nag-opening prayer, O Lord God, Sister Margie, sa nag-prayer focus, Panginoon, si Sister Mavi, O God, at si Sister Conching, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, O God, at naman ang kanilang mga dinidesire ng kanilang mga puso, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang kumatagpo sa bawat panalangin nila sa inyo, O God. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa patuloy nilang pagpapagamit ng kanilang mga buhay sa iyong ministeryo, dalangin po namin, O God, na hindi po sila lulubayan, Panginoon, ng mga pagpapala mo, pag-iingat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, maging kay Sister S.P. Abilene na siyang ginamit mo na tagapagpahayag, Panginoon, na yung makapangyarihan salita. Salamat po, Panginoon, sa mga naibahagi niya po sa amin sa araw nito, O Lord God, patungkol po sa pananalangin. O God, tunay, Panginoon, na napakahalaga ng araw-araw namin na pagtulog sa inyong harapan. Hindi lamang po ito para kami makipag-isa sa inyo, kundi Lord God, maging dumepende po kami, Panginoon, sa inyo sa lahat ng bagay. Kayo po ang aming provider, Panginoon. Naniniwala po kami na nalalaman niyo po ang lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ang iyong biyaya, Panginoon, ay sapat na upang, Lord, ang bawat araw namin, O Lord God, ay maging matagumpay. Salamat po, Panginoon, dahil tinuruan niyo rin po kami, Panginoon, na magpalinis sa inyo. Humingi po ng tawad, O God, sa lahat ng aming mga kasalanan. At gayon din naman, magpatawad din sa aming mga kapwa, Panginoon. Gaya ng pagkapatawad na ibinibigay niyo po sa amin, O God. Pagpalain niyo po si Sister S.P., O God, sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang trabaho, O Lord God. Bigyan mo siya, Panginoon, ng promotion after promotion, O God. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na maging malaking impluwensya, Panginoon, sa kanyang mga estudyante, O God, sa kanyang mga kapwa-guro, at maging sa mga kasamahan pa niya, Panginoon, sa trabaho, O Lord God. Makita ang liwanag mo at kapangyarihan mo sa kanyang buhay, O God. Tunay, Panginoon, maging sa JL San Mansion na kanyang hinahawakan, O God. Bibigyan mo sila, Panginoon, ng lahat, O Lord God, ng katugunan sa kanilang mga pinapanalangin sa inyo, Panginoon. Provision, O God, mga manggagawa na makakasama niya, Panginoon, sa iyong upasan, O God. Tulungan mo po siya at anuman, Panginoon, ang kanyang pinapanalangin sa inyo, O Lord God, araw at gabi ko po, Panginoon, ang siyang kumatagpo sa lahat ng kanyang mga panalangin. Lord, sa mga kapatid po namin, O God, na nakiisa, Panginoon, sa Dawn Watch na ito, sa mga nag-type ng kanilang prayer request, O Lord God, amin pong panalangin, Panginoon, kay Sister Celerina del Rosario, O Lord God, ang kanyang pong panalangin, O Lord God, sa pagpapalaboratory ng kanyang anak na si May sa araw na ito, kasama po ang kanyang hipag na si Miriam na maging normal ang resulta, Panginoon, ng kanilang laboratory, O God.
Lord, sa mga oras na hindi tinataas po namin ang panalangin na ito, Panginoon. Lord God, ikaw po, Panginoon, ang nakaalam ng lahat ng bagay, maging ng sistema ng ating mga katawan. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, na magandang resulta, Panginoon, kay May po, O God, sa araw nito. Sa kanyang laboratory, Panginoon, Lord, hayaan mo na maging maayos sa kanyang pagkakalaboratory. Makita, Panginoon, O God, ang magandang resulta, Panginoon, O God, ng kanyang laboratory, Panginoon. Lord God, ipagkaloob mo kay Sister Celerina, Panginoon, ang tugunan sa kanyang pinapanalangin, O God. Pagpalain mo rin, O Lord, ang kanyang buhay at ang kanyang buong sambahayan. Naranasan niya, Panginoon, ang pagpapala na mula dyan sa kalangitan, O God. At nawa, Panginoon, mas maging malalim pa siya, Panginoon, sa kanyang pananampalataya sa inyo, O God. Amin din pong panalangin, O God, sa oras nito, O Lord, na maging kay Sister Mary Ann Reyes, O Lord God, nananampalataya po kami, Panginoon, na ang kagalingan mo, O Lord God, ay pinagkaloob niyo na po sa Kanya. Lord, sa mga oras po nito, O Lord God, amin pong inaangkin, Panginoon, ang iyong kasagutan mo sa aming mga panalangin, O God. Sister Mary Ann, O God, at man nagdalagay ng kaaway, Panginoon, sa kanyang katawan, sa kanyang mga ugat, O Lord, sa kanyang ulo, sa kanyang dugo, in the mighty name of Jesus, O God. Naniniwala po kami na Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang siyang lulukob sa kanya at maghahatid sa kanya, Panginoon, O God, na isang miracle, Panginoon, O God, sa kanyang buhay, kagaya, Panginoon, na ginawa mo sa kanya last year, muli, Panginoon, sa taong ito, sa buwan na ito, Panginoon, ay gagawa ka muli, Panginoon, ng himala, ng kagalingan, O God, sa kanyang buhay. Pagtatagumpayin mo muli siya, Panginoon, at naniniwala kami, O God, na mas makapangyarihan ka kaysa anumang gawa ng kaaway na nilagay sa kanyang buhay. Sa pangalan po ng aming po Panginoong Yesus, hayaan mo rin ang kanyang pamilya, Panginoon, maging daan ito, Panginoon, upang sila, O Lord God, ay lalong lumapit sa iyo, Panginoon. Magkaroon sila ng iisang Diyos na sinasamba, O God, at Lord, tunay, Panginoon, ang pagmamahalan, O God, sa isa't isa ay maghahari po sa kanilang mga buhay. Lord, sa mga kapatid ko, Panginoon, na nagbigay ng oras sa inyo sa gawain ito, maraming po salamat sa kanilang mga buhay, O God. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa kanila, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa bawat umagay hanapin namin ang kalooban mo, O Lord God, at maging sa aming mga uh, mga balita, Panginoon, na may darating na bagyo, na malakas na bagyo. Lord, amin pong tinataas ito sa inyo, Panginoon. O Lord God, Lord, mas malakas ka sa bagyo. Lord God, iingatan niyo po kami mula sa pinsalang dulot ng bagyong ito, Panginoon. Walang isa man sa mga anak mo, sa mga lingkod mo, Panginoon, ang maaapektuhan ng bagyong ito, O Lord God. Pagpus, Panginoon, ang bagyong ito magsisilbing pagpapala, Panginoon, sa aming buhay, O God. Buhos ng biyaya, Panginoon, O God, ang mangyayari sa inyong mga anak, sa inyong mga lingkod na nagtitiwala sa inyo, O God. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen and amen.